Baby girl, I want you. Ang dami na pakamatay! Pasista! Pasista! Mga kapamilya niya na mga nagbagang balita sa News Patrol karong adlaw Biyernes. Mga residente sa Matina Crossing, mas alerto na human sa baha ni adtong June 2011. Grupong 5J971 survivors, dili kwarta ang gipangayong compensation sa pagkasadsad sa eroplano sa Cebu Pacific. Tinuig nga Davao Trade Expo, gipangandaman na. Ug 40,000 ka mga elementary pupils sa Combal ug Davao Oriental makadawat ug ayuda sa pagtuon. Mga kapamilya niya na mga detalye sa News Patrol. Patay ang usa ka lalaki human nakabangga niini ang usa ka pick-up kagabi ug para sa dugang detalye atong live nga makauban si Danjo Revilla. Danjo, Ngayon tungod sa kusog nga pagkatumba sa biktima na buak gyud ang helmet niini. Sir, ato ko pero wala man mo diretso ibalikan gyud ya. Kaya ko Gitatukan sa mga tao kining usa ka lalaki nga naghigda tunga sa kalsada human nakabangga niini ang usa ka pick-up sa F. Bangoy Corner, Santa Ana Street, Davao City kagabi. Bugtong ang goma na lang ang nabilin sa iyang gisulog nga helmet kay nabuak kini tungod sa kakusog sa iyang pagkatumba. Matod sa driver sa pick-up nga si Anthony Peñalver nga kalit na lang mibangga kaniya ang motor nga gimaneho sa biktima. Wala pa na ko pag-uwing na ko dito sa Santa Ana niya. Karing motor kusog kayong dagan, bangga ko sa lubot. Ikaw kusog ba yung dagan, sir? Ni tama-tama lang. Kay bago lang ko naghatod sa basin sa akong kauban nya pagawas na ko diri. Apan matod ni Jennifer Delfin nga parehong kusog ang dagan sa pick-up ug motor atol sa ilang panagbangga. Kanang motor, kusog pud kayo sir, o kanang pick up kusog yun kayo sir, wa jud siya nagpipip yun ba? Nakadritso jud siya dito nya. Binawong musibat na siya. Gibalikan man niya. Pag-abot sa mga medical technician sa 911, hinay-hinay nilang gibutangan og cervical collar ang biktima ug gisuta ang sitwasyon niini. Gidala pa sa Southern Philippines Medical Center ang biktima apan gideklara kining dead on arrival. Pahimangno sa kapulisan sa mga motorista nga maghinay-hinay lang og padagan ilabi na sa mga intersection ug magsulob og prescribed helmet. Kinahanglan atong irespeto ang intersection. Pag-abot nato sa area, kinahanglan observe ta. Kinahanglan ang atong gamiton nga helmet kanang prescribed, dili kaning unprescribed na helmet. Para Colonel, hangtod karon wala pa maili ang driver nga natumba kaganina kundiin anaa karon sa Southern Philippines Medical Center. Colonel. daghang salamat Danjo Revilla. Duha ka tuig ang milabay human ang dakong baha sa Matina, Davao City nga mikalas og 32 ka mga tawo. Busa mas alerto na karon ang mga residente sa Barangay 74-8 Davao City. Dako nang nausab sa balay sa pamilyang Rosales sa Arroyo Compound, Matina Crossing, Davao City. Duha ka tuig human ang dakong baha sa ilang lugar. Aminado ang pamilya Rosales nga peligroso mopuyo daplin sa sapa. Apan lisod para nila nga biyaan ang ilang balay. Busa, nananom na sab sila og kawayan nga gituhuang mopugong sa pagbaha. Gawas nini, mas igmat na sab sila sa posibleng pagbaha. Nakabato na sila og rescue and safety equipment nga gihatag kanila gikan sa mga NGO. Sama sa life jacket, megaphone, solar lamps ug first aid kits. Nakasulay naman mi atong nahitabo nga dako kayo nga baha, nag-uptik na gyud mi, nag-prepare na gyud mi. Tabang gyud kayo, salamat kayo ni. Usa ka adlaw una ang duha ka tuig nga paghandom sa baha sa Matina, diin 32 ang namatay. Ginatudloan na gayud sa Barangay Matina Crossing ang mga residente sa saktong buhaton panahon sa baha. para natong mga tao matagaan nato giyat no. Kung ikasog na ay mga dakong baha babot. So kabalo na sila unsay buhaton nila. Gina-update na sab sa barangay ang ilang early warning system.
gawa sa pagpatingog sa sirena o galing magbaha, doon na text blast system ang barangay nga magpadala og text message sa tanang residente. Dili lang sa lakat sa panahon, hasta na sab sa level sa tubig sa sapa. Gimog na ang sistema sa mga IT students sa UM. Pwede nato sila mapadalhan tanan og text message na nanay pabutan na o dapat manghawa na sila sa ilang mga balay. From time to time, pwede nila i-check ilahang phone para makaandam sila. Hantumon sa mga residente ang mga namatay sa pagbaha niadtong June 28, 2011. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Natunga karon ang mga pasahero sa misadsad nga Flight 5J971 sa Cebu Pacific kay gawas sa grupo nga nangayo og tag 1 million pesos nga compensation matag usa, ang laing grupo dili mangayo og kwarta. Gibutiag sa 5J971 Crash Victims Association nga 1 million pesos ang ilang gipangayo sa Cebu Pacific isip compensation for emotional distress. Pero ang grupong 5J971 survivors nga kapin 70 ang miyembro, dili kwarta ang ilang gipangayo sa Cebu Pacific. Ilang gihangyo nga matabangan ang mga pasahero nga makalingkawas sa trauma nga ilang nasinati. Gipangayo sab nilang matabangan ang mga naospital tungod sa epekto sa insidente. Isa sa mga bagay na napag-uusapan namin is para ma-assure namin na yung pagbabago na mangyayari na makatulong namin kami sa general public is sana naman lang itanggapin niya yung any members from us. Hindi lang sa survivor, pati na rin dun sa kabilang grupo na to be an observer dun sa prosesong gagawin nilang change sa loob ng kanilang organization. Positibo ang grupo nga ilang matagamtamang ilang demand kay matod sa 5J971 survivors. Abli ang ilang komunikasyon tali sa management sa Cebu Pacific. Yun yung pinakauna pang panahon na face-to-face na alaman nila kung ano ang feeling sa loob ng eroplano nung panahon na nag-crash na. Ang response naman po ng Cebu Pacific, they are very ready. Ready naman po sila tanggapin lahat ng mga sigaw, lahat ng iyak, lahat ng galit. Gani, ilan ang nahatag ang ilang initial demand o ginatrabaho na ang ilang pinal nga demand letter. Pero, musangko gihapon sila sa kasuhay kung dili mutuman ang management. Pero wala pong kaso kaming maibibigay hanggat hindi na muna namin maibibigay yung demand. Wala pa gitagalan sa grupo ang Cebu Pacific kung kanus dapat mahatag kanila ang ilang gipangayo. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Nagrally ang mga miyembro sa Transport Group nga Transmission Piston aron batukan ang implementasyon sa City Ordinance 0280-06 kon Anti-Smoke Belching Ordinance nga para nila pang-ipit-ipit sa mga yanong driver o operator. Ani ang report ni Paul Palacio. Miundang una og pamasada ang mga driver nga sakop sa transmission piston sa Davao City aron mapil sa rally sa San Pedro Street at tubangan sa City Hall. Punteriya nila ang pagsupak sa implementasyon sa Anti-Smoke Belching Ordinance sa syudad nga dugang pas-unon nga problema sa mga yanong driver. Kay magpasulabi ra og panakop ang mga enforcer bisan og dili smoke belcher ang sakyanan. Ang mga jeep lang daw i-emission na nag-agi sa main nga mga agyanan sa syudad. Except ang buses, truck, kaya nasa lang mga specific na mga agyanan. Unsa klaseng ordinansa ni? Tangan mi, dakpon. Bailis yun. Dako kayo. Ultimo ligid, hilis. Dakot. Nagbahad ang grupo og transport strike sa syudad batok na ining ordinansa nga dugang problema hilabi na nga nagsigi og taas ang presyo sa mga produktong petrolyo. Taas ngang o porma sa pagbatok ni ini o wilga. Hunyo 25 ning bulan ang implementasyon sa Anti-Smoke Belching Ordinance sa syudad. Paul Palacio, ABS-CBN News. Gipangandaman na sa Davao City Chamber of Commerce and Industry ang 15th Davao Trade Expo 2013 karong Oktubre 17 hangtod 19. Ang team niini mao ang The Golden Crops Conference, ang lit nakasentro sa agrikultura ang programa. Tungong sa Trade Expo nga mapakusgan pa ang negosyo sa golden crops sama sa kakao, lubi, kape, mais ug kasaba. Gilauman nga libuan ka mga negosyante gikan sa Mindanao ang moapil sa maong okasyon. Because we want to present to the farmers golden opportunities to empower them, meaning to give them the knowledge and the technical know-how. I'd like to invite everybody
to come and be excited about the opportunities, not only in planting these crops, but as well as processing and marketing them worldwide. Good news mga kapamilya, kay 40,000 ka mga elementary pupils ang nakadawat og libreng school supply sa Compostela Valley ug Davao Oriental. Yan ang report ni Roderick Salas. Formal nga gi-turnover sa kumpanyang Tugo ang 40,000 ka mga shoeboxes nga gisudlan sa mga hinabang alang sa 40,000 ka mga elementary pupils sa probinsya sa Compostela Valley ug Davao Oriental nga naigo sa bagyong Pablo. Matag shoebox, dunay usa ka pares sa tsinelas, towel, dental kit o mga school supplies nga notebook ug lapis nga gidonate sa Tugo, UP Sigma Alpha Sorority ug 10th Infantry Division alang sa mga pupils nga ipang-apod-apod sa mga sundalo. Magkano man laman yan, baka wala pang 200-300 maybe. So, at instead of bigyan na lang sila. Kahit sabi ko yung mga used na mga notebooks, diba? Mga pencils, anything na pwedeng mailagay doon sa box na pwedeng magamit ng isang estudyante. Giabaga sab sa Tugo ang pagtransport sa mga hinabang. So Tugo is committing to give that service for free as a support, to give education to children's. 80 ka mga elementary schools ang makabenepisyo niini, diin 52 ka mga eskwelahan sa Compostela Valley ug 28 niini sa Davao Oriental. 22,000 ka buok ang i-deliver sa Conval, samtang 18,000 sab sa Davao Oriental. Tungod sa kalampusan sa proyekto, giplanuhan na nga sundan kini human ang 2 ka bulan. Rod Ray Salas, ABS-CBN News. Ug mga kadtong mga balitang naglangkob sa News Patrol karong buntaga, mga kapamilya, daghang salamat.